Ang sabi ko, GP, huwag mong kukunin si Antonino. Dahil pag sumobra ang boto mo, baka maging congressman din yan. Eh, wawalang yain lang kami, bababuyin kami yan sa Gapan. Bastos yung matanda na yan. Ano po ginawa? Ginawa pa ding second nominee. Magpalit tayo ng kalagayan. Iboboto nyo ba si GP sa party list? Huwag nyo pong iboboto. Dahil bawat boto natin, ang mangyayari dyan, si Antonino binoboto natin. Kung po nag-house to house sa Balante, hindi kinamayan. Nakita nyo, inaway. Naka-live yun, di ba? Si Betong may katok. Binalikan pa daw nung gabi, buti na lang. Hindi nakita. Gano'ng kawawalang yayan. Nagpunta po ng Mahipon. Nagpinta ng Maburak. Puting tubig. Para pong may ECQ nung panahon ng COVID, walang lumabas ng baka. Gusto mo lang ihinto yung mga nangyayari na maganda sa Gapan, hindi ko na po isa-isahin. Pati ba naman yung ilaw sa kalsada? Pati po ba naman yung Ferris wheel? Pati yung plaza, tanggalan daw ng ilaw, ang mahal-mahal daw. Eh, sino ba nagbabayad? Pag dumating po yung panahon na yon, na hindi na kami ang nanunungkulan, pagtulong-tulungan po natin na hindi yung pamilya ni Dr. Vlogger ang manunungkulan dito, kailangan bago, bata, bagong henerasyon, mas magaling po. Huwag nating hahayaan na yung pamilya na aktibidad makabalik dito sa lungsod ng Gapan. Kaya pangako po namin sa inyo, hanggat sila lumalaban, hindi po kami hihinto. Dahil bawat laban po namin ay laban nating mga batang Gapan. Para sa inyo po lagi ito. O pinakamagandang lalaki, si Panginoon Usog, pinaka-religyoso. Isang mga beses mag-novena sa loob ng isang araw. O diba? Hindi, alam nyo, malapit po sa amin ang Santo Niño. Kaya ako, sabi ko nga kay Joy, basta taga Santo Niño ang lalapit sa atin, pilitin mo na matulungan natin. Gawan mo ng paraan. Wala dapat mapapahiya na taga Santo Niño. Dahil magbuhat ng 2016 hanggang ngayon, hindi nila tayo pinapahiya. Nilalampaso natin dito ang kalaban natin. At nakikita ko, sa Mayo 12, lalong lalampasuhin dito ang kalaban natin. Ayan na sila eh. Andito na. Kami naman po, lagi po ninyong tatandaan na priority po namin kayo. Katulad halimbawa nung yung ospital na pinag-uusapan natin palagi, na pinaninirahan nila sa akin, hindi daw kayang gawin. Masyado daw malaki. Ang gagastusin doon, tingnan po ninyo, matatapos na. Sino may kinabang doon? Ang gusto po natin, kayo, na mga taga rito sa Santo Niño, kapag nagkasakit, wala nang problema. Ayaw kung may lumalapit pa sa akin, okay na may Joy. At lalong ayaw natin na may mangungutang pa o may magsasanla pa. Ang gusto namin, yung mga taga Santo Niño, kapag nahilo, magpapakumpahin agad sa ospital natin. Ay yung matatanda, subukan nyo ubuhin, ICU ay dadalhin. Yung mga lumulundag sa bus, pag nagasgasan kayo, ipatahin nyo agad doon. Abay, ganun talaga para sa inyo yun eh. Di ba? Simple lang po. Ang ibig sabihin nun, kaya natin. Hindi nyo ba naiisip, ano ba pinagkaiba ng pondong hawak nila? Sa pondong hawak ngayon ni Mayo Joy, wala. Pareho lang po ng pera. O, ayun, naku, ay hospital, o. Tingnan nyo, ay, ako yung nakaturo, ako yung naka-blue na yan. Ako yan. Tingnan nyo ninyo, gano'n po kaganda. Pag kayo sumama ang pairamdam nyo, huwag kayong magdadala ng unang at kumot, hindi yan hotel. Hospital yan! Tingnan nyo nga, dapat noon pa yan. Ang sinasabi naman nila ngayon, tapos na eh, ala na silang magagawa. Ang panibagong paninira nila ngayon, yung Glenn, ang bagong paninira nila ngayon, hindi daw natin kayang panda rin. I-operate, isang linggo lang daw, hihinto na yan. Gano'n daw kamahal ang gamot, gano'n kamahal ang doktor, gano'n kamahal ang maintenance niyan. Doon po sila nagkakamali. Nakalimutan nila, congressman ako. Yung unang bukas niyan, 500 milyon agad ang ipopondo ko. Galing pa lang sa akin. Aba,
Kung gusto nila, pag sila nagkasakit, sila una natin gagamutin dyan eh. Kaya lang, hindi pwede. Ito po ay para sa mga may sakit, karamdaman. Hindi po yan para sa mga may sakit sa isip. Hindi sila pwede dyan. Oh. Tapos, sinisiraan pa ako sa ibang bayan. Sasabihin po, yan si Congressman Eming, hindi totoong mabait yan. Alam nyo ba, paglasing daw ako, dito, nananampal daw ako ng mga tao. Alam nyo lahat na hindi ako umiinom ng alak. Paano ako mananampal? Ala naman akong bisyo hindi ako naninigarilyo kahit isang stick na sigarilyo. Hindi ako nagsusugal. Wala akong bisyo. Hindi rin po ako nang bababae kahit minsan. O, di ba? O, ba't ayaw mo maniwala? Ala, palibasa, yung mga asawa nyo dito sa Santo Niño, puro babaero, kaya hindi, ala, siguro pakinggaw doon, natatawa ka dyan. O, di ba? Abay, hindi po, wala po akong bisyo. Dito nga nila sabihin yon na ako yung masamang tao. Sasabihin pa nila, lahat daw po ng pinamimigay ko na tulong sa tao, galing daw sa sindikato. Puro daw sindikato, pogo. Pudok sa kawalangian galing. Sa totoo lang, kahit po saan man galing ang binibigay namin tulong sa inyo, kahit pinagputahan ko pa yon, ang mahalaga, mabigyan ko kayo ng tulong. Yun na importante doon. Ano ginawa nila ngayon? Tingnan nyo gano'ng kawawalang hiya. Tingnan nyo, sumulat sa Maynila, sa Nasyonal, pinahold po ang aking pondo. Bakit daw eleksyon na, tumutulong pa ako sa may sakit? Kung yan po, hindi mga walang hiyang tao, dapat ba nilang isama sa politika ang nanghihingi ng tulong kay Congressman Eming? Pwede bang sabihin natin sa inyong mga katawan o sa pamilya nyo, huwag ka munang magkakasakit. Pagkatapos ng eleksyon ka na lang magkasakit. Pwede ba natin isulatan ng sakit? Sakit-sakit, huwag ka munang dumapo sa amin. Pagkatapos ng mga eleksyon, tsaka ka dumating sa amin. Kawawalang hiya. Sino naperwisyo nila? Ako ba? Ang naperwisyo po nila, yung taong bayan. Pero wag po kayong mag-alala. Dito, sa Santo Niño, kahit po pinahold nila yung aking budget, wag lang ditong may magkakasakit at pupunta ng Good Samaritan o ng NEMC. Ako po ang bahala. Ako pa din ang magpapagamot sa inyo kahit ano mangyari. Tingnan nyo naman ang kanilang mga prinsipyo sa buhay, Tingnan nyo, simulan po natin doon sa kuya. Yung kuya na lumabang mayor noong nakaraang 2022, yung tinambakan ni Mayor Joy. Bakit nila gustong bumalik sa kapangyarihan? Vice Mayor ang lalabanan ngayon. Alam nyo gusto? Yung po ba namang mga senior citizen na may pondo na 3,000 sa inyo? Ang gusto niya mangyari, tanggalin ang pondo sa inyo at ilagay ang pondo sa Chinelas Festival. Ano ginagawa nila kung natatandaan ninyo? Sinlaki ng truck yung chinelas, lalagyan ng bulaklak. May kasunod na musiko pinaparada sa gapan, ginagawang poon ang chinelas. Papayag ba kayo na yung para sa sinyo, mawalan ilagay doon? Kala nyo ba, masaya kami sa 3,000 para sa sinyo? Ang plano nga namin, gawin pang 5,000 yun Diba? Alam nyo ba, pag andar ng solar, na pinakamalaking solar sa buong mundo, nasa Gapan, gabalak nga namin, gawin pang 7,000 Tapos ngayon, napakaitim ng balak niya. Tanggalan ng pondo ang mga sinyo at bonggahan na naman ang Chinelas Festival. Huwag kayong boboto sa maitim ang balak, bumoto kayo sa maputi ang kutis at maputi ang balak. Ayan po, si Vice Mayor Max Pascual. O yun namang nanay. Yung nanay, bakit nilabanan si Mayor Joy? Kasi po, gusto daw niya makalaya kayo. Kahit, yung tanong ko, anong kalayaan? Nakakulong ba kayo? Tinatakot ba namin kayo? Anong kalayaan? Pipihasahan ko po kayo. Anong kalayaan? Tapos, tumisa nagsabi sa Mahipon, kaya lang ako lumaban. Para meron silang kalaban. Dahil sa inyo to, utang na lupa natin. Isupag Joseph, ano po ba ginawa nila?
Kung naaalala po ninyo, yung asawa niya, ang mayor dito sa Gapan, naging pinakamagulo sa panahon natin, dito sa Maisan. Ha? Pito ba? Sabay-sabay pinapatay. Inililibing na kahilera. Ano akala na sa atin? Hayop? Wala silang pinakisamang maganda sa atin. Huwag nating kakalimutan yun. Yun naman pong suki ko, si Doktora Vlogger. Bakit lumaban? Kaya daw siya lumaban, gusto niyang ipagpatuloy yung napakagandang proyekto niya na naputol nung ako naging congressman. Ano ba proyektong ginawa sa inyo ni Dr. Vlogger? May ginawa pa sa inyo proyekto kahit isa. Tapos ngayon, babalik po sila. Ano nyo? Isa lang ang hamon ko sa kanila eh. Magpa-meeting sila ng ganito. Magpa-meeting sila. Damhin nila ang damdamin ng tao, kumonsulta sila kung dapat pa silang iboto o hindi. Ang tanong ko, pag sila ba nagpa-meeting sa lugar na to, pupunta ba kayo? Katatapang po ng hiya. E di sa totoo lang, ako yun. Atras na ako eh. Ayaw po sa kanila ng tao. Tingnan nyo ginawa nila sa Balante. Kung hindi kayang magkaroon ng meeting na ganito, nag-house to house. Doon po nag-house to house sa Balante, hindi kinamayan. Nakita nyo, inaway. Naka-live yun, di ba? Si Betong may katok. Binalikan pa daw nung gabi, buti na lang. Hindi nakita. Gano'ng kawawalang yayan. Nagpunta po ng Mahipon. Nagpinta ng Maburak. Puting tubig. Para pong may ECQ nung panahon ng COVID, walang lumabas ng bahay. O anytime daw, pupunta dito sa Santo Niño. Ang payo ko po sa inyo, pagka nagpunta dito, ang gawin po ninyo, kamayan nyo na lang agad. Nang hindi kayo awayin. Pero kung di pa kayo nakikita, isa kanyang pinto nyo, magtago kayo para maging ligtas ang buhay nyo. May mga nangaaway eh. Mga nangaaway. Alam po ninyo, lagi nyong iisipin. Ito payo po ito Lagi nyong iisipin na sa darating na eleksyon, huwag na kayong tumingin kung sino ang kandidato. Huwag nyo namin isipin ang Team BP. Huwag nyo isipin yung kalaban natin. Isipin nyo na lang yung magandang kinabukasan ng lungsod ng Gapan. Yung para sa mga anak nyo, para sa ating pamilya, yung sa ospital, tricycle driver, lahat na. Senior citizen. Dahil pag yan po ang inisip nyo, tandaan po ninyo, iboboto nyo ang buong Team BP straight. At sila po, sa basura, sa kangkungan sila pupulutin. Alam nyo, kapag lalaban ka sa politika, hindi mo pwedeng dahil gusto mo lang lumaban, gusto mo mag-file ng COC. Hindi mo pwedeng gusto mo lang magkaroon ng titulo, gusto mo magkaroon ng kapangyarihan. Kailangan, pag lumaban ka sa politika, may prinsipyo. Katulad ng 2016, lumaban akong mayor. May prinsipyo kong pinaglalaban. Gusto kong baguhin ang lungsod ng Gapan. At gusto ko, ang pangarap ko na kung naalala nyo, isa lang po ako pangarap ko. Gusto ko, pag sinabi natin na tayo ay taga-Gapan, proud tayo, pinagmamalaki natin. At ngayon po, nangyari na yon. Testigo po kayong lahat. Ano ayaw nila? Ano prinsipyo nila? Ayaw ba nila? Gusto ba nilang ihinto yung mga nangyayari? Na maganda sa Gapan, hindi ko na po isa-isahin. Pati ba naman yung ilaw sa kalsada? Pati po ba naman yung Ferris wheel? Pati yung plaza, tanggalan daw ng ilaw, ang mahal-mahal daw. Eh sila ba nagbabayad? Alam po ninyo, wala akong makita ni gabuhok na dahilan para sila po ay bumalik. Ang totoo po nun, basta sila po, ang gusto lang nila, lumaban ang lumaban. Kami po, nag-uusap. Sinasabi namin, darating ang araw, hindi tayo palagi ang nanunungkulan. Darating ang araw, matatapos din to. Walang forever. Pero ang gusto lang po namin, kapag kami huminto na sa politika at naglalakad dito sa inyong harapan bilang ordinaryong tao, gusto namin, kaya namin tumingin sa inyong mga mata. Na noong panahon namin, ginawa namin ang lahat ng magagawa namin para mapabuti ang buhay ng mga tao sa lungsod ng Gapan at nagserbisyo kami ng dekalibreng serbisyo. At pag dumating po yung panahon na yon, na hindi na kami ang nanunungkulan,
pagtulong-tulungan po natin na hindi yung pamilya ni Dr. Vlogger ang manunungkulan dito. Kailangan bago, bata, bagong henerasyon, mas magaling po. Huwag nating hahayaan na yung pamilya na aktibidad makabalik dito sa lungsod ng Gapan. Kaya pangako po namin sa inyo, hanggat sila lumalaban, hindi po kami hihinto. Dahil bawat laban po namin ay laban nating mga batang Gapan. Para sa inyo po lagi ito. Oh, tulad ngayon, ha? Tulad po ngayon, nagbaba ako ng 2 bilyong pondo. Yung pera, andito na. Ayan, bagong issue. Hindi totoo yan. Para yung ospital. Magpapagawa po tayo dito ng isang sports complex. Meron pong grandstand, mayroong oval, ha? May Olympic size swimming pool, meron pong basketball court, air condition na 8,000 tao ang kasya, at meron pong plaza sa loob ng 2 hektarya. Para po sa atin yon, dito sa highway, ilalagay, papuntang Manila. Gusto ko, yung mga bata, magamit yan para maging mapunta sa sports, yung kanila pong pagkakaabalahan. Yung pong mga nagsusumba, doon na lahat pagsusumba. Yung mga nagja-jogging, naglalakad, doon na po lahat. At kaya yung pong mga retirado naman na hindi na mga pagsumba, may rayuma, may plaza. Nakaupo kayo doon, magkakaharap sa magandang lamesa at upuan habang pinapanood nyo yung mga nagja-jogging at nagsusumba, yung mga chismosa nandun. Pinagchichismisan nyo, yung mga naglalakad na yan, baon sa utang yan. Naglalakad na yan, Andres Tisaya yan. O diba? Yan po hindi naman mangyayari kung hindi po tayo naging congressman. Kaya ako po bilang congressman, gusto ko lang po maipakita sa inyo na arapat-dapat na ginawa ninyo kung congressman. Gusto ko po mapatunayan sa inyo na hindi nakapagsisisi na si Mayor Eming nilagay natin sa distrito. Hindi po lugi ang mga taga-Gapan dahil palagi po nasa isip ko, dekalibre serbisyo para po sa inyong lahat. Para sa po sa ating lahat. At ako, bago ako matapos, ito, bago po ako matapos, gusto ko pong maintindihan ninyong lahat na ayoko po sa GP party list. Nakikiusap po ako sa inyo. Bakit ayoko sa GP party list? Saan po kayo nakakita? Bawat boto na ibibigay natin sa GP party list, yun boto para kay Rudy Antonino. Si Rudy Antonino na walang ginawa kundi bastusin, babuyin at walang hiyain tayo mga taga-Gapan. Itsura pa lang, boboto yung mga congressman si Rudy Antonino. Tingnan niyo itsura. Gagawin mong congressman. Paanong ayos ang gagawin niya sa atin? Pamilya nga niya, iniwan niya, hindi nga niya inayos. Kay GP, wala po kaming problema. Nababaitan ako sa kanya. Kaya lang kinausap ko siya. Unang kausap ko, hindi ko pinasabi ako mismo nagsabi. Unang kausap ko sa kanya, GP, huwag mo nang sinusilang lumaban sa doktorat, ala namang kalaban-laban yan. Huwag mo nang bilhin yung lupa niya. Ang nangyari po, pinalaban pa din. Okay na yon, tanggap ko, ganun talaga. Pero nung nabalitaan ko, na si Antonino daw, kinukuha niyang congressman. Kinausap ko ulit. Hindi ko pinasabi. Ang sabi ko, GP, huwag mong kukunin si Antonino. Dahil pag sumobra ang boto mo, baka maging congressman din yan. Wawalang hiyain lang kami, bababuyin kami niya sa Gapan. Bastos yung matanda na yan. Ano po ginawa? Ginawa pa din second nominee. Magpalit tayo ng kalagayan. Iboboto nyo ba si GP sa party list? Huwag niyo pong iboboto. Dahil bawat boto natin, ang mangyayari dyan, si Antonino binoboto natin. Alam nyo, mabait si GP sa akin Nababaitan ako sa kanya. Sa katunayan, gusto ko siyang tulungan. Kinausap ko siya. Sabi ko, GP, yung lahat ng mayor, kausapin natin. Support district. Makiusap tayo na wala nang papasok na party list dito. Solid natin. Ang GP party list.
Ba't gusto kong tulungan? Kasi po, sample sa Gapan. Sa Gapan, para ka maging konsihal, 28,000 ang kailangan mo boto, hanggang 32,000. Pang-sampu ka pa dun. Pang-sampu kayo na, 28,000. Ang GP party list. Nagbibigay na ng pera, nagbibigay pa ng bigas, ang pinakasagad na boto dito, 20,000. Ano ibig sabihin? Kahit konsihal, hindi mo mananalo sa Gapan yung boto niya. Dahil mabait siya. Gusto ko po pataasin ang boto. Ang totoo, mabait sa akin eh. Nababaitan ako sa kanya. Hindi ko alam mabait na mabait ako sa kanya. Siguro dahil talagang magkasundo kami. Kaya lang po, uulitin ko. Bawat boto na ibibigay natin sa GP Party List, yan ay boto para kay Rudy Antonino. Nakikiusap po ako sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyong boboto ang GP Party List. Pwede ba? Oh, dahil bawat boto, boto po yun ni Antonino. Magtaas ang kamay ang hindi boboto sa GP Party List. Ayan. GP, yan ang napala mo. Pinagpalit ko kami kay Antoninong may katok. Di ba? Pambihira. Kandidato ka ng party list. Kung anong masama sinasabi mo sa hindi naman kaaway ng GP party list. Hindi ko kaaway yung GP party list eh. Aba, kung iisipin ni GP, abay, winawalang iyasa ni Antonino, binabawasan siya ng boto. At sana, patunayan natin yan. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyong boboto. Si Antonino. Sino si Antonino? Ang GP party list. Marami pong salamat.